Sound check, test mic, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play, at bago natin pag-usapan ng mga top trending stock sa araw na ito ay huwag kalimutang mag-subscribe, and syempre don't forget to click all button. Yan. So palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So by the way guys, meron po tayong part 2 mamaya, no? So don't forget. So we have part 1 and part 2 ng top trending stocks. So let's start. So syempre don't forget to follow din yung aking account sa may Instagrams. So paka-search lang po Stock Play, no? At good na tayo dyan. Good to go na tayo. Ayan. So syempre yung first stock natin is ayan, si dito, no? So right now we have here a nice breakout, okay, sa resistance. This is good, ano? So from here, series of touches. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So we have here the breakout. Nice. So sa part na to, so let's see kung siya ay magre-retest dito guys. Right here sa may 6.85 pesos, ano? 6.85 pesos. So we have here 1, 2, 3, and 4 touches. And kung mag-extend tayo guys ng resistance, so let's see. Oh, ayun. Right? So we have 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 touches, ano? Dito sa ating resistance. So let's see kung siya ay magre-retest for another breakout. So let's see, ano? And sa part na to, so let's check muna, since sideways man naman siya right now eh. So meron ba tayong trend line? I-adjust natin ng konti. O ayan. So based dito guys, so possible kasi trend line din to eh, di ba? So we have here, so series of lower highs pero nag-breakout, oh. Right? So we have 1, 2, and 3. So sa part na to, nag-close sa may taas ng ating possible downtrend line. Right? Oh, ayan. So tignan natin kung magpe-play out, no? Kasi ano to eh, fresh breakout dito sa may downtrend line natin since noong October, ano? O ayan, sa part na to, na-hit niya yung ano eh, 8 pesos eh, di ba? So tingnan natin kung siya ay magre-retest nga for another breakout dito. Ayan, sa may resistance natin. So dito naman sa may baba, okay, so i-check natin. Check. Right here. Ayan, so mag-check lang tayo, no? So tignan natin dito guys, meron ba tayong trend line? Medyo wala naman dito sa part na to eh. Ayan. Ayan, so bali dito guys is ano lang tayo dito. Ayan, so focus na lang tayo dito sa may taas na chart, no? Ayan. So since breakout, nice. So this is a good sign, no? So nakabalik na siya sa may momentum niya. Pero take note guys, wala pa tayo ditong higher high, no? So we have, diba? Ayan. High, lower high, tapos lower high. Right? And sa may horizontal, same lang din, no? So we have flat. Okay, 1, 2, and 3. So kung talagang bullish, si dito dapat siya ay mag-breakout dito sa part na to. Sa may 7 pesos. Ayan. So this part is very crucial. Ayan, kay dito, no? So dapat siya ay makapanik dito sa part na to para masabi natin na siya talaga ay bullish, no?
So let's see. Since siya ay magre-retest pa lang naman dito sa may 6.85, okay, sabi natin ano. So possible. Oh, ayan. Tapos sa moving average, check naman natin to, no? Okay, moving average. So we have here 50 support, okay? Tapos 100, medyo malayo, right? Tapos 200, ayan. Still intact pa rin naman to, no, si dito. Based dito sa moving averages natin. Tapos kay cloud, ayan. So still sideways pa rin tong si cloud, no? Ayan, no? Diba? Tapos so right here, so we have here a nice push. Okay? So kung tutuntunin natin to guys, from here, okay, sa kanyang downtrend line, so we have here high, lower high, lower high, lower high, breakout. So take note guys, breakout, no? Sa kanyang downtrend line. And right now, kung papansinin natin to, so we have here higher low and higher high. This is a good sign for dito, no? Kung papansinin natin, so we have here low, higher low. Nice. Tapos yung pangalawa is high, higher high. So this is a good sign, ano? Higher high and higher low. Okay? And sa part na to, so tignan nga natin kung siya ay magre-retest. So since sa price action, so pwede pa naman siyang tumaas. So sa part ni RSI, so possible din kasi malayo pa naman yung resistance natin dito eh. Okay, around here, no? Diyan. So, ayan. This is a huge sign guys, no? And sa part na to, pwede natin siyang i-interpret as cap with handle pattern. No, ayan. So we have here cap, so medyo maliit nga lang, ano? Cap, tapos we have here the handle. O, diba? Ayan, so pwede rin siyang double bottom pattern, ano? So we have here the Adam and Eve. Ayan. So possible din eh. So dito sa part na to, so very steep. Tapos dito naman rounded. Right? Steep, tapos rounded sa part na to. Ayan. So let's see kung siya ay magre-retest dito sa kanyang resistance, no? Although malayo pa naman eh. Tapos dito naman sa MACD, this is a huge sign guys right now. So nagko-converge. Okay? Sino ang nagko-converge? Ede si MACD line and signal line. So this is a good sign, ano? So sana pag-materialize, right? So possible bullish crossover. And here, kay histogram, series of higher lows. Ayan. So based dito guys, looking bullish si dito, no? Ayan, no? 'Di ba? Tapos sa volume, so let's see, boom, no? So we have here the inverse head and shoulder pattern. Boom, 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 no? So we have here the neckline. Tapos push through. Yeah. Ayan. Bullish guys, ano? Based dito sa kanyang volume. 'Di ba? Fresh breakout. Ayan. So pagka fresh, syempre maganda 'yun, ano? Fresh, 'di ba? Fresh breakout. Yung kasi magandang ano natin eh. Maganda nating tinitignan, ano? Sa stock market. Pagka mga fresh. Ayan, sa part na to, fresh, ano? Fresh breakout, 'di ba? Ayan. So let's see kung siya ay magre-retest nga doon sa may 6.85 pesos. Tapos yung next natin, si MAC. Okay. So check naman natin to. So based dito guys, okay. So we have here the Elliott wave. So first, second, and third. Tapos consolidation siya right now, no?
So, sa part na to, tignan natin kung saan siya terminate. Ayan. So, si first support is nasa 7.7. Okay. So, dito guys, 7.7 pesos. And yung next support is here. 7.38 pesos. Right here guys. Ayan. So, tignan natin, series of lower highs bearish, So, we have here, high, lower high, lower high. Sa ating candlestick. Or candlesticks, So, ayan. Bearish. So, sa part na to, sa moving averages, let's start with 50. So, medyo malayo, 100, 200. Ayun. So, medyo malayo pa naman tayo rito, Tapos, kay Cloud. So, i-check naman natin si Cloud. So, based dito, we have here. Ayun. So, medyo mataas na rin yung kanyang trajectory, Based dito sa may Cloud. So, ayan. So, pataas guys. Right here. O, diba? Tapos, kay RSI, so, we have here the sell-off, So, hindi hindi nag-hold sa may support. So, we have here lower low. Low, lower low. So, meaning bearish, Low, lower low, tapos high, lower high. Bearish, guys. Support is here. O, ayan. So, i-confirm nga natin. O, ayan, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Strong support to, kay RSI. O, ayan. Tapos, kay MACD, guys, sa possible bearish crossover. Right? Ayun, So, we have here. So, nag-flip na si MACD line pababa. And at the same time, yung ating histogram is pababa rin. Series of lower highs. Bearish, Based dito kay MACD. Tapos sa volume din, so meron din tayong confirmation dito. Series of lower high, high, lower high. Tapos, siya right now is nasa support. So, we have here 1, 2, 3, 4 touches. So, pagka hindi nag-hold, so expect natin sell-off, kay MAC. Ayan. Tapos, next natin si PXP. So, for PXP is, so, check natin to. So, dito naman guys, kay PXP, so, looking good to, right now. So, nag-push upside, tapos nag-retest dito sa may resistance. Nice, nice, nice. And sa part na to, so, we have here the resistance sa 13 point, 13.3, 13.3 pesos. So, we have here 1 and 2. So, pagka nag-breakout guys, possible. So, this pattern is, ayan, para siyang para siyang cup with handle. Pero wait lang. Ayan, so what do you think? So parang na lang siya ngayon, Parang cup na lang siya ngayon O, diba? So pagka nag-breakout, di na lang tayo dito. Cup pattern na lang, So pagka hindi naman nag-breakout, possible is mapo-form pa si handle, So dito guys, possible kung hindi pa siya magbe-breakout. Ayan, so dito guys. And sa part na to, if ever na siya ay magbe-breakout nga, so ang ating resistance is here sa 14 pesos. 14 pesos guys. Ayan. Tapos, okay. So, base dito, right here, so para siyang, ayan. So, para siyang para siyang ascending triangle pattern, Tapos, with, dito, with cup pattern dito guys. Ayan. So, based dito sa ating cup pattern,
So, sukatin natin ulit para mas clear. So, syempre, yung height ng cup, no? So, we have here, ayan. Tapos, i-connect natin kung saan siya magbe-breakout. Boom! So, possible target is here. Sa 15 pesos, no? Based sa ating cup pattern. So, dito naman guys, sa ating possible, no? Possible triangle pattern, which is ascending, ano? Pwede sukatin natin ulit. So, let's say, ayan, so dito tayo magsukat. Ayan. So, possible guys. So, we have here. Tapos, i-connect natin sa may taas. Let's see. So, ayan. So, eto guys yung ating target price for PXP. 16.6 pesos. Ayan. So, base yon sa triangle pattern, no? Which is ascending nga. Tapos, sa moving average, 50, 100, malayo eh. O, diba? Malayo, tapos 200. Ayan. So, still intact pa naman dito based sa kanyang moving average, no? Tapos, K-Cloud. So, dito naman K-Cloud. So, medyo sideways, pero pataas pa rin yung kanyang upper cloud, no? So, eto guys, si upper cloud. Okay, pataas siya ng pataas. Diba? So, tignan natin kung siya ay masusustain and possible, no? For breakout. So, sana. And here, kay RSI, so let's check. So, sideways, tapos, ayan, so wala pa naman siyang breakout sa part na to, no? Still sideways pa rin naman eh. So, tignan natin bukas. This is huge, no? So, pagka nag-breakout, boom. Ayan, so grabe to. Tapos here kay MACD, so this is a good sign din, no? Same with kay dito. So medyo nagko-converge na si MACD line at signal line. This is huge guys kay PXP, no? Ayan, no? Tapos nagbabadya na rin to. So bakit? Kung papansinin natin dito sa may histogram series of higher lows. O, diba? So pataas yung trend, no? Tapos dito naman sa volume natin, so medyo, ayan, so pataas na siya guys, right here. So meron ba tayong support? So bali ang support natin kay PXP is support. So possible dito na yung support niya, right here. So fresh breakout. Okay, so based dito sa volume. Tapos yung next resistance natin is, ayan, so pwede dito na, no? Ayan, exaggerate na natin guys. Ayan, so possible dito, right here, dyan. So let's see. Ayan. Tapos yung next natin si FLI. So, base naman dito is ayan. So, nag-hold guys dito sa may support. This is huge, ano? So, breakout. Tapos, nag-hold right now sa may support. So, ang support natin for this one is, ayan, 1.1 peso. Right here, ano? So, bali yung magiging, ano natin, next target price is here. Sa 1.2 peso. Okay, so dito guys, no? So we have here touch 1 and 2. Ayan. 1.2 guys kay FLI, no? So base dito, palagi natin inuulit, possible double bottom pattern. First bottom is here, tapos second bottom is here. Hindi ba? So we have here the uptrend right now, ano? So ang papansinin natin, wait lang, ano? Wait. So, let's check. 50 day, 100. So, medyo malayo. 200. Ayun. So, ang papansinin natin, guys, so, malapit na siya mag-print out ng golden cross. This is huge. Ayan, no? Diba? So, we have here possible golden cross kay FLI.
So si 50 at si 200-day moving average is malapit na mag-crossover. Pataas, no? Bullish crossover, guys. Tapos, okay. Kay Cloud naman is ayan, pataas na rin yung kanyang trajectory, 'di ba? So tignan natin kung paano siya magpa-progress, no? Tapos dito sa kanyang indicator, so we have here the bounce since siya ay nasa support, no? Bounce. So tignan natin kung makakapanik pa rito. Ayan, so dito, guys. Ayan, so let's see, ano? So tignan natin, this is very crucial for FLI. So ayan. Tapos kay MACD, so para siyang sideways right now, ano? Right here. Papansinin natin. Hindi siya clear na ano, no? Oh, ayan. So almost flat di ba? Ayan, no? So hindi definite yung kanyang pattern, ano? Ayan. So dito sa kanyang histogram. Tapos sa volume, so let's check naman sa volume. Ayan, so retest to per breakout right here. Ayan, so tignan natin, ano? Double touch 1 and 2. So pagka nag-breakout, nice push to, no? Kay FLI. Tapos yung next natin, FLI, tapos MM. Okay, so medyo ano ngayon, ano? Medyo maganda yung pakiramdam ko. Ayan. So medyo maganda yung pakiramdam ko ngayon. Medyo nabubulol pa, no? Ayan. So sa part na to kay MM naman, ayun. So hindi makapanik dito, guys, sa may resistance, di ba? 6.3, no? So we have here, ayan. Tapos yung support natin syempre is here. So possible is pullback muna tayo rito kay MM. Pullback, guys, right here sa may 5.8 pesos. Tapos yung next is here 5.5, no, pesos. Okay, so dyan series of lower high. So we have here high, lower high, no? So sa part na to, so possible bearish, ano? Ayan, kasi sideways, tapos lower high nga. And kung papansinin natin, so ito kay 50 medyo malayo, 100, 200, saan na? Wala. Ayun, so wala. Hindi makita si 200, ano, kasi konti pa lang yung kanyang candle. Tapos kay Cloud, okay, so medyo hype na rin kasi ito, di ba? Right here. So almost na-hit na, guys, yung ating price, no? Target price dito around 6.85 pesos, di ba? No, ayan. Tapos kay RSI, so we have here lower high. So we have high, lower high. Tapos double bottom dito, guys, sa may support. No, di ba? Double bottom. So tingnan natin kung siya ay magbabounce pataas, no? And kung papansinin natin, so meron tayo ditong trend line. So we have here 1, 2, 3, 4, and boom, nag-breakdown, guys, dito sa ating trend line. So meaning, pagka hindi nag-bounce to sa MM, so makaka-experience ulit tayo ng sell-off dito. Ayan, so nabasag na yung kanyang trend line, di ba? And here kay MACD, so medyo nagpi-flip na nga to pababa si MACD line, which is not a good sign. And as well sa kanyang histogram, series of lower highs. O, di ba? Looking bearish, ano?
based dito sa kanya MACD. Tapos sa volume, lower high, right here, high, lower high, pero wala pa namang lower low, no? So, tingnan natin guys, bukas. Let's see. Pero wait. So, parang trend line to ah. So, check nga natin. So, trend line ba to? So, hindi naman siya definite na trend line. Ayun, so pwede nga, ano, ayun, no? So, based dito guys, pwedeng trend line to. So, we have here, 1, 2, 3, and 4 touches. And sa part na to, is, ayun, no? So, medyo nakalawit na sa may baba, no? O, ayan. So, tignan natin guys. Trend line to, eh. O, ayan. Next natin, CC. So, dito naman KC is retest for breakout, no? This is huge. So, bakit natin nasabi na retest? Dahil dito guys, ating trend line. So, we have here, since nung March, first, second, third touch, fourth, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, and boom. So, possible, pagka nakapanik to, so, syempre, titignan natin, ano? So, what's next kung makakapanik? CC. So, pagka nakapanik, guys, possible is mahit natin to. Si 6 pesos. Dito, guys, right here. 6 pesos, tapos yung next is 6.45 pesos. O, dyan. So, pagka naman guys, hindi nakapanik at siya ay binuhusan ulit sa possible, edi syempre, dito sa may support. Ayan, sa may 5.2 pesos, no? 5.2 pesos. Ayan, so tignan natin, still sideways pa rin tong C, ano? Ayan, so tignan natin guys, right here. Pero kung papansinin natin, okay, kung papansinin lang natin guys, so we have here, okay, so we have low, tapos low dito guys, tapos we have here low, no? So ayan, so para siyang nag-i-indicate ng bullish reversal. Ayan, no? Diba? So, we have here left, head, tapos right. Ayan. So, tingnan natin kung magpe-play out to, no? Right here, kay Chelsea. Ayan. Tapos, ang moving average, 50. Support, right? Ayun, no? O, diba? So, nag-bounce dito sa may 50-day moving average. Nice, nice. Nice push, no? So, pinush siya upside. Tapos, 100 days, so medyo malayo. And as well, syempre si 200 malayo yan. Di ba? So kay Cloud naman, okay, so looking good pa rin. Kung papansinin natin, ano, nakapanik na rin sa Cloud. So, ayan. So tingnan natin kung this rally is sustainable pa. Ayan. So dapat mag-breakout siya rito sa part na to, no? Ayan, sa kanyang resistance guys. Tapos, so dito naman sa RSI natin, so we have here the bounce. So we have double bottom pattern, right, first and second bottom. Diba? Double bottom. So ang next resistance natin for this one is here. So dito guys, right here. Kasi series of touches yan eh. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. O, diba? So, let's see, ano? Ayan. So, tingnan natin, guys. Tapos, so, dito naman kay MACD, pare-pareha sila, no? So, looking good rin to. So, medyo nag-flip na si MACD line pataas. Tapos, kay histogram, so, medyo nagkikreate na siya ng higher lows. So, ayan. And here, kay volume, so we have here the double bottom, right? Ayan, no?
Double bottom to guys, no? Double bottom pattern. Di ba? Nice push right here. So tingnan natin ano. Ayan. Save natin, tapos yung next is CTEC. CTEC guys. So i-check natin ano. So dito naman kay CTEC, wait lang. Ayun, so binuhusan ulit guys. Push. Okay, so we have here the retest. Retest for breakout. Okay, kahapon. Right here, pero wala. Okay, so binuhusan siya rito sa may support. Ayan, 6.7 pesos ano. So pagka hindi nag-hold sa may support, so ang next support na natin is here. 6.4. Okay, so malapit dito guys. 6.4 pesos. Ayan, so hirap eh. Lower high pa rin si Tech right now, ano? So we have here high, tapos lower high. Still bearish pa rin, no? Kung titignan natin. Ayan, so let's see. Tapos, sa moving average, 50. Okay, support dito guys, 100. Okay. So double, ano to, no? Double confluence dito sa may support. 5.9 pesos. Tapos kay 200, boom. So nalaglag ulit guys, no? Kay 200 day moving average. Ayan. This is bad. Pagka hindi nag-hold sa part na to, kasi still siya ay nasa support. So possible pa rin na siya ay mag-hold sa part na to. Ayan. So tignan natin bukas kung siya ibubuhusan, no? Tapos dito naman sa RSI, so we have here the trend line. Nice, nice, nice. So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6 touches based sa ating downtrend line. Tapos guys, kung titignan natin, so meron pa tayo dito trend line guys right here, which is uptrend. So we have 1, 2, 3, and boom. So nalaglag guys dito sa part na to, ano? So tignan natin kung siya ay mag-hold right here. Okay. So dyan guys. So pagka hindi nag-hold, so expect natin massive sell-off, no? Kay CTEC. So bakit? Kasi kung babalikan nga natin yung chart, so nag-close saan? Nag-close guys sa may baba ng 200 day moving average. This is not a good sign, no? Pagka ganyan. Tapos kay MACD, so possible bearish crossover. Ayan, no? So we have here flip. So tignan natin. Tapos kay histogram, series of lower highs. Bearish, ano? Kung titignan natin dito kay MACD. Tapos kay OBV naman, so parang nagkikreate siya ng head and shoulder pattern, right? So we have here the left shoulder, tapos we have here the head, tapos possible right shoulder. O yan, so tignan natin kung magpe-play out to, no? Si inverse head and shoulder pattern. Ayan. Hirap makapanik dito guys eh. So let's see. Let's see. Tapos yung next natin kay Tech is PHA. So tingnan natin kung nag-push. Ayun, so medyo pinush pero binuhusan din right now, ano? Kung papansinin natin. So nag-open dito sa may taas ng previous close. So right here sa may 0.8 pero binuhusan dito sa may loob ng candle. Right here, ayan, support siya right now. 0.70, ano ba to? 7, ano? Okay, so malapit dito guys yung ating support. So pagka hindi nag-hold, so next support natin for PHA is here. So dito guys sa may 0.7. Right here. Ayan, so tignan natin, ano? So sa part na to, wala pa naman siyang higher high. So dapat kasi makapanik dito eh. 0.87, ano? Or 0.9 pataas. Para masabi natin na siya ay bullish pa, no?
Ayan, so tignan natin. Tapos, sa moving average, 100. Layo naman na to. Okay, so ano, ayan. Sa 50 muna tayo, 50. Ba't wala ba? Ayun, so malayo lang pala guys. So we have here 50, 100, and 200. So medyo malayo guys, ano? Yung ating moving averages. So meaning lang nun guys, hype na to si PHA, no? So pagka malayo yung price action dun sa moving average, 'di ba? Super layo, eh. Tapos kay cloud, so dapat yung kanyang trajectory is super taas. Boom. O, 'di ba? Super taas, guys, right here. 'Di ba? Tapos nagki-create na siya ng base dito, ng support, no? Since this stock, okay, si PHA is sideways. Sideways siya right now. Okay, nagko-consolidate. Tapos right here, okay, sa ating RSI, so we have here the rejection sa may resistance. So possible buhusan nga to dito, no? Ayan, sa may support natin. Tapos kay MACD, so possible bearish crossover, pero medyo malayo pa naman, ano? So nagfi-flip na si MACD line pababa. Tapos yung ating histogram is series of lower high. Ayan. And kay volume, lower high din, eh. 'Di ba? High, lower high, tapos siya right now is nasa support. So pagka hindi nag-bounce sa may support, so expect natin massive sell-off kay PHA. No, ayan. Save natin. Tapos yung next si M-Wide. So check natin to si M-Wide, guys. So dito naman kay M-Wide, ayan, so binuhusan na, no? So support natin is here sa 9 pesos. Okay. So pagka hindi nag-hold, ede possible is malaglag na tayo dito sa part na to. Ayan, sa may 8.4 pesos. 8.4 pesos. Okay, so dito guys. Ayan, so this is very crucial right here, no? Papansinin natin. So let's see. Mag-counter check muna tayo sa 1 hour chart. So based dito guys, meron kasi ko nakita, eh, sa daily chart, pero hindi siya visible, no? So sa 1 hour chart siya i-visible. So possible this one is head and shoulder pattern. So we have here the left shoulder, tapos head, tapos right shoulder. Ayan, so tignan natin kung magpe-play out si head and shoulder pattern, ano? Right here. So possible lang na siya ay mag-play out. So pagka nalaglag sa neckline, ayun. So sure na to guys, no? Na bearish. Bearish pattern pagka ganyan. Tapos balik tayo ulit sa daily chart. Okay. And here, kay RSI, so we have here the support. Nice, nice. So support to guys. This is very crucial for M-Wide, no? So bakit? Kasi this trend line is since March, no? COVID crash. So we have series of higher lows 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So take note guys, this is trend line. Trend is our friend. So pagka nabasag to, expect sell off. Ayan. So trend line to, eh. So dapat supposed to be siya ay mag-bounce. So pero pagka di nag-bounce at siya ay nahulog, no, sa may trend line, so meaning nun sell off tayo. No, ayan. Series of lower highs tapos lower lows. Bearish, no? Si M-Wide right now. Tapos kay MACD, so we have here the bearish crossover right here. Tapos nag-flip na si histogram from positive to negative. O, ayan, no? So, pagka nag-print out ulit to ng lower low, ayun. Super bearish na to, no? Sell off, guys. Makikita natin kay M-Wide.
Tapos sa volume niya, series of lower high and lower low. So bearish. So we have here high, lower high, tapos low, lower low. Bearish guys, no? So bali ang support natin for this one, kay OBV is medyo malayo, right? Okay, so dito, right here. Ayan. So malayo pa guys, no? So meron pa tong chance na talagang buhusan sa M-wide. Tapos yung next natin sa ASIN naman. So kay ASIN naman guys, so we have here, okay, trend line to 'di ba? So base dito, still sideways pa naman siya, right here, still sideways guys sa ASIN. Pero hindi visible yung kanyang pattern dito So let's move from higher time frame to lower time frame. So punta tayo sa 1 hour chart. So dito guys sa 1 hour chart, so meron tayong pattern. Okay, so meron pala tayong trend line. Ayan. Tapos sa baba, so hindi pa naman clear yung sa baba, no? Ayan, so tignan natin, possible din Ayan, no? Diba? So possible triangle pattern, no? So let's see kay ASIN. So pagka guys nag-breakout to sa may taas, here sa kanyang downtrend line, bullish to, no? So especially kung siya ay magpi-print out ng higher high dito. Ayan, sa 1 hour chart. So tignan natin, sideways to guys pagka triangle pattern, no? Tapos kung babalik tayo rito sa daily chart or sa 1 day chart, so let's check sa 50 day. Malayo, okay, 100, malayo, 200, malayo guys super hype na to, no? O, ayan. Tapos kay cloud, ayan, so medyo mataas na rin guys, super taas na ni cloud, no? Ayan, no? Diba? And here, okay, sa ating RSI, possible nga buhusan to Ayan, so tignan natin guys. So meron tayo ditong trend line, no? So we have here first, second, third, and fourth. Ayan. So bali, okay, wala pa tayo sa may support right now, which is the trend line for this one kay ASIN. So bali dito, tingnan naman natin. Okay, sa may horizontal niya, let's see. So para siyang nasa support. Right? Support. Ayan. Right here, support guys, 'di ba? Ay ito pala. Ayan. Series of touches 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 'Di ba? So pagka hindi nag-bounce, ayun. So dito yan guys sa may trend line na pupunta. Tapos kay MACD, so medyo nagfi-flip na rin pababa. Si MACD line, this is not a good sign. Tapos so we have here the histogram, series of lower highs din. Looking bearish dito, no? Base sa ating MACD. Pero dito sa volume, so i-check din natin. So nag-flip na rin pababa, no? So bali ang support natin for this one is here. Okay? So dito guys, right here, diyan, no? If ever na siya ibubuhusan. Ayan. Tapos yung next naman natin kay ASIN is PHR. So we have here the PHR. So check natin to, no? So dito naman kay PHR guys, still sideways pa rin triple bottom pa rin guys yung kanyang itsura. Tapos wala pa tayong breakout or even retest sa kanyang downtrend line, no? Ayan, so still sideways pa rin. So ang support natin is nasa, ano ba to? 3.1 pesos. Okay, so malapit doon. Tapos yung next support is here.
So, pagka hindi nag-hold, okay, so dito yung support natin sa 2.88 pesos. Okay, around here. Right here, guys. So, based dito, titingnan natin, so we have here, high, lower high, lower high. So, meaning, guys, bearish, no? Series of lower highs. Ayan. Tapos, sa moving average, let's check with 50. Okay, so medyo malayo pa naman. 100. 200. Ayun. So, still holding on pa rin sa may taas ng 200-day moving average. So, let's see, guys. Let's see. This is very, very crucial for PHR, no? So, ayan. Tapos, K-Cloud, still sideways pa rin di ba? Ayan. So, dito naman kay RSI, so medyo nag-bounce, pero, ayan, so nag-bounce nga, no? Ayan, pero wala pa tayong higher high dito sa part na to Ayan, so tingnan natin kung siya ay magre-retest dito sa kanyang resistance sa may taas. Ayan. Tapos kay MACD, so medyo nagko-converge, guys, si MACD line at signal line, and as well, si histogram is pababa, series of lower highs, no? Tapos kay volume, so medyo pinitik to, no, pataas, pero still siya ay nasa resistance. Ayan. So we have here low, or here, okay, sa part na to. So we have low, higher low, higher low. Tapos dito naman, here, so we have high, higher high. Okay? So sa part na to, tingnan natin kung siya ay magkikreate ng higher high sa part na to. Ayan, so tingnan natin, guys, no? PHR. Tapos yung last is Sinaw. Okay, pero meron pa pala si PSEI. Sorry, guys. Ayan, so meron pa tayong pang pinali, no? So based dito, guys, so okay now, so we have here the retest. Okay, sa kanyang resistance sa 5 pesos, okay? So na-hit na, guys, no? Tapos yung support is here. Sa 4 point, ano ba to? 4.65 pesos. Okay, around here, guys, no? So, let's see. Ayan. Wait lang. So, para siyang trend line, di ba? O, trend line yan, Series of higher highs and higher lows. So, sa part na to, kung siya ay masusunod, syempre, pullback muna tayo dito kay now, no? Ayan, so possible dito sa may 4.53. 4.53, ano? Pesos. Ayan, kasi channel to Ayan. Tapos base naman dito, so meron ba tayong nakikitang medyo okay? O, ayun, so parang yun lang na may nakita nating pattern, ano? Ayan. Tapos yung ano natin, next resistance, so possible dito. Right here. Diyan. Ayan. So tignan natin, ano? Let's see. So dito sa may 5.6 pesos. Diyan. Moving average, 50. Okay. So we have here the support. So that's why nag-bounce hard, no? So we have here the support for 50-day moving average. Tapos 100. So medyo malayo si 100. Tapos 200 nasa baba. Ayan. Tapos K-Cloud. Okay, so flat na rin siya, no? So si Cloud is nagkikreate ng support right now. Di ba? So, tingnan natin to, no? This is very critical. Tapos, kay RSI,
So, push. So, we have here higher high, no? High, higher high, higher high. Low, higher low, higher low. Okay? So, tignan natin kung siya ay reversal pattern dito kay RSI, no? No, ayan. Right here. Tapos, so kung extend natin to, ayan, so meron tayong trend line eh. So, tignan natin kung siya ay ayan. Kung siya ay mare-reject dito sa part na to, no? Bukas. Tapos, kay MACD, so we have here the bullish crossover. So, from negative to positive. Ayan. So, sa histogram, no? So, dapat kung bullish, sinaw, edi syempre, ano to dapat, ano? Magpiprint out ng higher high sa may histogram. O, ayan. Tapos, volume. O, ayan. So, meron tayong volume dito, ano? Kay now. So, yun nga lang, dapat siya ay mag-print out ng higher high. Dito, guys, sa all-time high, no? Right here sa may taas. Ayan. Tapos, yung last natin is si PSEI. So, let's check kung ano ba yung ginagalaw ni PSEI right now. Okay. So, dito kay PSEI, so we have here the nice bounce. Okay, tapos breakout pa nga. So, possible is magre-retest tayo dito sa may 7.175, no? Ay, around here. Diyan. Diba? So, tingnan natin, no? No, ayan. Tapos, okay, so we have here the 50-day moving average. So, medyo malayo. 100, 200. Ayan. So, fresh breakout din to, no? Kay 200 day. Tapos, kay cloud. So, kay cloud naman, guys. Oops, nawala. O, ayan. So, medyo mataas na rin to, guys, no? Base dito kay cloud. O, ayan, no? Diba, mataas na yung kanyang trajectory dito sa may cloud. Tapos, right here kay RSI, so we have here the breakout. Okay, retest, tapos boom, breakout, no? Nice, nice, nice. Tapos kay MACD, so medyo looking good naman, ano? So bakit? Kasi nag-print out na siya ng higher low sa part na to. So sana masustain, ano? PSEI. Tapos, sa volume, okay, so, this part is, ayan, parang retest for, ano to, no? Retest ba or, ano, breakout? So, titingnan natin para siyang resistance, ano? So, we have here 1, 2, 3, and 4, and 5. So, sana makapanik, guys, no? So, base dito, still bearish pa rin. Bakit? High, lower, high. Tama. Tapos, low, lower, low. Still bearish pa rin, ano? Kung papansinin natin dito sa may volume niya. And I think tapos na po tayo sa ating part 1. Take note, guys, meron pa po tayong part 2. Huwag po kayong mawawala. Stay tuned. See you sa next video. Bye-bye!